Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Dagaymer Pahardo, shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya Joe, Kuya Kao. Lumakad din si Han Sanchen na may magiliw na ngiti, na medyo peke, ngunit hindi ito nakakasira sa paningin. Kuya Han, nagpalitan ng salita sina Joe-yung at Kao Shen. Hindi lang tumawa ang dalawa, pero ngumiti sila na parang nakakita ng kamag-anak na matagal na nilang namimiss pero hindi nakikita. Pag-akyat namin, hinawakan naming dalawa ang kaliwang kamay ni Han Sanchen and I grabbed Han Sangkian's right hand, with some tears even on our faces. Malalim na pagmamahal ang tinatawag na totoo. Pagkaalis ko sa tindahang ito, lagi kong iniisip ang tungkol sa kaligtasan mo, pero kung tutuusin, mangangalakal kami at limitado ang lakas namin. Gusto naming sumugod sa sikat na tindahan para iligtas ka, pero alam namin na hindi lang namin kayo maliligtas, kundi magiging kayo, burden. Oo, kaya napagkasundoan naming hintayin ka sa paanan ng bundok, sa sandaling matagumpay kang makalusot, maaari kaming tumugon sa iyo dito. Pagkatapos ng pagsasalita, sinulyapan ng magkapatid ang mga disipulo sa likod ng Han Sanchen. Sinabi ni Joe-yung, ngunit kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila labis kaming nag-aalala, si Kuya Han ay napakatalino at makapangyarihan kaya ginawa niya ang mga tao sa sikat na tindahan na sarili niya. Magalang na ngumiti si Han Sanchen at sinabi, konting husay lang, ito ay isang malaking pasasalamat sa inyo. Medyo nahihiya talaga si Sanchen na nandito sa napakadelikadong lugar at may balak na tumulong sa akin. Paanong hindi maintindihan ni Han Sanchen ang gusto ng mga taong ito, kaya agad niya silang binigyan ng pagkilala at papuri. Sa pananaw ni Han Sanchen, kailangan niya talaga ang tulong ng mga taong ito, hindi lang financially ang kaya nilang suportahan, kundi matutulungan din siya ng mga ito sa pagre-recruit ng mga sundalo at pag-unlad ng kanyang sarili palagi, mga sikat na tindahan, kaya kailangan ni Han Sanchen na maging magalang sa publiko at sa pribado. Kuya Han, ano ang sinasabi mo? Simula nang magkakilala tayo sa sikat na tindahan, you and I have hit it off, and I regard you as a life and death friend. What's your business is my business. Agad ding idinagdag ni Kao Shen, oo Kuya Han, nasa iisang bangka lang tayo, kaya walang pinagkaiba sayo. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, totoo yan, this is just my politeness. Ayaw ni Han Sanchen ng ganito, hindi siya ipokritang tao, pero ang unang elemento ng politika mismo ay ang pagiging walang hiya. Siyempre pwede mong hamakin ang ganitong klase ng gameplay, pero ito talaga ang pinakatotoo at pinakaubod. Nga pala, Kuya Han, saan ka pupunta? Pagkatapos ni Joe yung matapos ang kanyang magalang na pananalita, nagsimula na rin siyang magnegosyo. Ngumiti si Han Sanchen at sinabi, Kuya Joe, nakita mo rin na maraming kapatid sa likod ko, kaya gusto ko silang ibalik sa Yetian City pansamantala. Hanapin mo sila ng tirahan. Tumango si Joe-yung, totoo iyan, gayunpaman, sa sukat na 10,000 tao, mahirap magpalaki ng kahit malaking bilang ng tao. Oo. Ang Yetian City ay isang trading city. Bagamat ang pagpapalitan ng pera dito ay parang tubig na umaagos, ito ay pag-aari ng mga mangangalakal kung tutuusin, ngunit napakahirap para sa mga tunay na residente na manirahan dito, dahil sa isang lungsod na kalakalan, ang mga presyo ay natural na napakamahal, at maraming mga pasilidad sa pamumuhay ay napakahirap din. Naunawaan ni Han Sanchen ang kahulugan ng kanilang mga salita sa isang salita lamang, anong ibig sabihin yung magkapatid? Of course, Joe-yung would not be false polite in front of such an introduction, and direct answering the conversation, Kuya Han, if you don't mind, why don't you take us to Yetian City together? Once we come,
marami din tayong makikita, ang kaunlaran ng Yetian City. Pangalawa, halika at tingnan mo kung may mga proyektong magagawa, pupunta rin dito ang Zhou family ko at ang Cao family ko para maghanap buhay. Oo Kuya Han, and you can rest assured that when we two brothers are doing business, we will not engage in unethical business and was destroy the existing trade and business in Yetian City. Tingnan na lang natin itong nightlife at business sa Tiancheng at iba pa. Napakalinaw ng kahulugan ng dalawang tao. We are not trying to make money, just to make Yetian City more convenient for you. This is typical of trading names. Okay, let's go and see it together. Mabuti. Tuwang-tuwa si Joyong at ang kanyang barkada. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsisikap, ang layunin ay nakamit kahit na ano. Pinag-isipan na rin ni Joyong at ng iba pa ang susunod na hakbang, sasamantalahin nila ang pagkakataong mamuhunan ng malaki sa Yetian City. Sa mga pamumuhunang ito, alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na hindi nila inaasahan nakikita ang mga proyektong ito sa maikling panahon, o kahit sa loob ng ilang taon. Kahit magkapera sila, hinding-hindi nila kukunin, sa halip, kukunin nila ito sa mga tao at gagamitin para sa mga tao. Sa makatuwid, ang asensya ng mga proyektong ito ay talagang isang negosyong nawawalan ng pera. Basta makakatulong ito sa Yetian City, basta makakatulong sa Han Sanchen, hindi mahalaga kung gaano o magkano ang kabayaran. Ang tubo na gusto nila ay hindi kaagad, ngunit hinaharap. Gusto nilang tulungan si Han Sanchen na magtayo ng pundasyon at gumamit ng maraming pera at mapagkukunan. Sa ganitong paraan, kapag nakakuha ng momentum ang Han Sanchen, magsisimula silang dahan-daang magbago, hindi lamang sa pamamagitan ng pundasyon ng negosyo na kanilang itinayo noong nakaraan, kundi pati na rin sa unti-unting pagbawi ng dugo, at kasabay nito, aasa rin sila sa lumalagong kapangyarihan ng Han Sanchen upang unti-unting lumago. Ito ang totoong behind the scenes na gameplay ng Scholar Family. Siyempre, alam na alam din ni Han Sanchen ang mga interes sa likod nito. Kung minsan, ang pinakamalupit na pamilya ng emperador ay, bagaman hindi emperador si Han Sanchen, batid din niya ang ilan sa kawalan ng kakayahan. Siyempre, hindi magagawa ni Han Sanchen ang ganoong bagay ayon sa kanyang pagkatao, ngunit kailangan niyang maging mas maingat at maingat sa mga mayayamang pamilyang scholar na sumuporta sa kanya sa komersyo. Hindi mabilang na mga kasaysayan sa lupa ang nagsabi sa kanya na ang mga gawaing ito ay hindi maiiwasan. Sa dulo ng silangang dinastiyang Han, wala si Liu Bei, hindi mabilang na gastos ang ginugol ni Mi upang matulungan si Liu Bei na lumaki, at pinakasalan pa ang kanyang kapatid na babae kay Liu Bei. Sa ibabaw, ang dalawang partido ay mas malapit na magkakaugnay. Dahil may kasal, may mutual benefits, at dapat sabihin na unbreakable ang relasyon, gayunpaman, para sa kapakanan ng negosyo ng asin, sa wakas ay ipinagkanulo ni Mi si Liu Bei at tumalikod sa Suchao. Bilang resulta, nawalan ng lupain si Liu Bei sa Jingzhou at wala ng pag-asang bumalik mula ngayon. Siyempre marami pang ibang salik ang kasangkot, gaya ng Tuja Gentry Inshu na nagpaparamdam sa pamilya ng Mi sa panganib, at iba pang salik gaya ng kay-abangan ni Guan Yu. Ngunit ang backstab ni Mi ay isa rin sa mga mahalagang dahilan ng pagkawala ni Jingzhou. Kung ganito ang kaso doon, paanong hindi gumawa ng tiyak na pag-iingat si Han Sanchen laban sa pamilyang Zhou at sa pamilyang Cao? Habang lumalakas sila, lumalakas din sila, ang kanilang kapangyarihan ay tataas, at dapat nilang kontrolin ito. Kapag lumakas silang ngunit nanghihina, maaari rin silang makahanap ng mga paraan upang lumipat sa iba, at kailangan nilang mag-ingat laban dito. Sa makatuwid, anuman ang sitwasyon, ang Han Sanchen ay dapat na maging maingat laban sa kanila, o maging laban sa kanila. Ang pinakamalupit na pamilya ng emperador, kung minsan, ay talagang isang uri ng kawalan ng kakayahan ng emperador. Without further delay, let's set off muna, sabi ni Joyong. Ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, maghintay ka lang. Pagkarinig nito, hindi naiwasang magtaka ni Cao Shen, Kuya Han, malapit lang ito sa sikat na tindahan. Bagamat matagumpay mong pinangunahan ang tropa na sumugod palabas, hindi mo maaring baliwalain ang pundasyon ng sikat na tindahan. Kapag biglang bumalik ang kalaban, tiyak na magkakaroon ito ng gulo, mas mabuting hindi na tayo manatili dito. Oo Kuya Han, sinabi rin ni Joyong, ang kapangyarihan sa likod ng sikat na tindahan ay napakalakas,
alam nila na hindi sila susuko pagkatapos na may mangyari dito. Naniniwala ako na base sa kanilang estilo ng paggawa ng mga bagay, malapit nang dumating ang mga reinforcement, malapit lang dito, kung hindi tayo atras sa oras, baka wala na tayong oras para umatras noon. Tinitigan ang labis na nag-aalalang ekspresyon ng dalawang tao, tiyak na alam ni Han Sanchen na talagang nag-aalala sila sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Han Sanchen sa ganoong delikadong sandali, kaya natural na mayroon siyang sariling maliit na kalkulasyon. Alam ko kung ano ang sinasabi mo, at hindi ako tanga na maghintay dito sa iba, gayunpaman, mayroon talagang isang napakahalagang bagay o mahalagang tao na hindi pa dumarating, kaya gusto kong maghintay ng kaunti pa, sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, hindi lang si Jo Yung at Cao Shen ang natigilan sa kinatatayuan, kundi si Ivory ay natarante din sandali, subconsciously niya sinulyapan pabalik si Xiao Tao at kinumpirma na nandito si Xiao Tao, at lalo siyang nataranta. Tungkol naman sa importanteng tao, bukod sa sarili niya, malamang ay kasama niya si Xiao Tao, nang sino mang maaaring makapaghintay sa Han Sanchen sa ganitong sitwasyon. Nandito sila, sabi ni Han Sanchen. Kasunod ng tingin ni Han Sanchen, natuklasan ng lahat na sa di kalayuan, isang lalaki at isang babae ang dahan-dahan ngunit sabik na naglalakad patungo sa gilid na ito. Sinubukan nilang sumugod ng mabilis, ngunit ang bilis ay palaging medyo mabagal, hindi bababa sa kasong ito. Gayunpaman, nalutas kaagad ni Su Yingxiao ang kalituhan. Ang mga bisita ay walang iba kundi si Shangguan Qingyi at Shangguan Qingdian, ang kanilang mag-ama. Si Ivory ay sumimangot, at hindi napigil ang bumunggo sa braso ni Han Sanchen, at Bam Ulong, paano mo malalaman na malapit sila, at lalapit sila sa iyo? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, hindi ba ito ang may isip mo kung iisipin mo ng kaunti? Para kay Han Sanchen, si Shangguan at ang kanyang anak na babae ay halatang mas mapagkakatiwalaan na mga tao, bagaman sa mga sikat na tindahan, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanila ay hindi kasing dalas ng sa Cao Shen at Jo Yung. Ngunit maaari mong sabihin sa isang sulyap kung ang ilang mga tao ay mapagkakatiwalaan o hindi. Ang mag-ama ng Shangguan ay talagang mga negosyante sa kalikasan, ngunit ibang-iba sila sa pamilyang Zhou. Ang pamilya Shangguan ay pumasok sa paghina, sa totoo lang, walang ibang paraan para piliin nila si Han Sanchen, sa makatuwid. Ang katapatan ng Han Sanchen ay halatang hindi maihahambing sa katapatan ng pamilyang Zhou. Tsaka, kumpara kay Jo Yung at iba pang matatalino, medyo mas tapat si Shangguan at ang kanyang anak na babae. Kung nais ni Han Sanchen na palawakin ang kanyang hukbo sa hinaharap, kakailanganin niya ang suporta ng mga mayayaman na ito, hindi naman kasi niya maasahan na makakatagpo siya ng mga malas na lalaki tulad ni Silong sa bawat oras at pagkatapos ay makakakuha ng isang malaking halaga ng kayamanan pagkatapos ng pagnanakaw. Kung gayon, ang pagpasok ng mga negosyanteng ito ay napakahalaga sa pag-unlad ng Han Sanchen. Bagamat may isang negosyanteng pinagkakatiwalaan niya, hindi ibig sabihin na tatanggihan ni Han Sanchen ang presensya ni Jo Yung, o magiging partial siya sa pag-unlad ng pamilya Shangguan. Pero at least in the future, when both of them reach a certain size, bukod sa Zhou family, may isa pang pamilyang maaasahan si Han Sanchen. Mapipigilan nito, sa isang tiyak na lawak, ang Han Sanchen na maging masyadong umaasa sa pamilyang Zhou at ma-blackmail ng pamilyang Zhou. Sa kabilang banda, kung gusto ng pamilyang Shangguan na maging dominanteng pamilya, sasailalim din sila sa checks and balances mula sa pamilyang Zhou. Ang layunin ng isipan ng emperador ay hindi kailanman pag-isahin ang kanyang mga ministro, bagamat sa panlabas ay mukhang malakas ang bansa, walang alinlangan na nakakagambala at banta ito sa kapangyarihan ng emperador. Sa kasaysayan ng mundo, ang mga pinuno ng sibil at militar ay magkasalungat sa isa't isa, sa tingin mo ba ay nagkataon lang? Halatang hindi. Sa katunayan, ang emperador ay palaging sinasadyang pukawin ito. Kung magsama-sama ang dalawang tao na may malaking kapangyarihan sa korte, hindi ba magiging walang laman ang emperador? Sa makatuwid, ang dalawang tao ay dapat na magkasalungat bago sila makitungo ng emperador upang maging mas matatag ang kanyang imperial na kapangyarihan. Naaangkop din ang prinsipyong ito sa sitwasyong kinakaharap. Mr. Han, Mr. Han. Mula sa malayo, nakita rin ni Shangguan Qingdian si Han Sanchen at tuwang-tuwang tumakbo. Ngumiti din si Shangguan Qingyi, natural na tuwang-tuwa siya nang makitang lumabas na buhay si Han Sanchen.
Matapos tulungan si Chimeng at mapaalis ng ligtas ni Chimeng, hindi talaga nakalayo ang mag-ama, ngunit nagtago sila sa lugar. Ang layunin ay maghintay ng balita mula kay Han Sanchen. Sa sandaling makita nila si Han Sanchen na inaakay ang mga tao pababa ng bundok, ang mag-ama ay nagulat ng matagal bago sila nagmadaling lumabas. Dahil sa sobrang gulat nila ay natagalan bago gumaling ang mag-ama, at medyo huli silang dumating. Bahagyang ngumiti din sina Han Sanchen at Su Yingxia. Sabi ni Han Sanchen, Mr. Shangguan, Miss Shangguan, nandito ka na sa wakas. Ngumiti si Ivory, ang Sanchen ay palaging nagpipilit na hintayin kang dumating bago umalis. Agad namang nabigla si Shangguan Qingyan, alam ni Mr. Han na nandito ang ating mag-ama. Naniniwala akong hindi mo ako pababayaan, tulad ni Kuya Joyong at Kuya Kaoshen, sabi ni Han Sanchen at tumingin kay Joyong at Kaoshen. Sa ganitong paraan, ito ay hindi lamang isang pagpapakilala sa Shangguan at sa kanyang anak na babae, kundi isang alon din ng papuri kay Joyong at Kaoshen upang mapawi ang kanilang mga hinala na sinadya ni Han Sanchen na hintayin si Shangguan at ang kanyang anak na babae o baka sila ay maywan. I don't think there is any need to introduce this to. Tumingin si Han Sanchen kina Joyong at Kaoshen. Nagmamadali silang dalawa na sumaludo kay Shangguan Qingyan at sa kanyang anak na babae. Napakaprestihiyoso ng pamilyang Shangguan, paanong hindi natin ito makikilala, lalo na ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng nakaraan, hindi na kailangang banggitin pa. Nga pala, Mr. Han, may gagawin ako, nakangiting sabi ni Shangguan Qingyi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!